Ayan guys, ito naman ang mga maganda, ay hindi pala magandang balita. Yung naka 12 years na sa amo niya, 12 years straight, isang amo lang yun. Ngayon, in-apply siya ng mid-level lang amo niya. Kasi matagal na siya, 12 years na, imagine, tagal-tagal na siya. Bihira lang maka-straight ng ganun talaga dito na ganun 12 years sa amo mo kasi meron kasi yung alaga mo hindi naman talaga nagtagal. Karamihan talaga niya yung mga walang alaga o kaya mga alaga nila yung malakas pa, yung ganun ba, mga walang sakit, yung ganun. Pero siyempre all around ka. In-apply siya ng amo niya ng mid-level. Ngayon, so pumayag siya, nag-break contract siya guys. Sad. Kasi nung in-apply na siya, siyempre tumas na yung sweldo, diba? Alam mo bang ginawa ng amo niya? Yung trabaho niya mas marami. Diba? Mas marami. Parang naging 3 tao na dapat magtrabaho nun. Kaya yun din ang iniisip ko. Diba? May mga among ganun na taasan yung sweldo mo. Tapos, dagdagan din yung trabaho mo. Diba? Parang nakakapagod. Siyempre, dami ka ng trabaho. Diba? Kaya minsan mas gusto ko pa yung minimum, pero tinuring ka naman tao, diba? Yun. Kaya minsan may disadvantage talaga yung mga ganun. Kaya nag-break contract na siya. Ayaw na niya dun sa amo niya. Tapos guys, ang mid-level kasi mahirapan ka maghanap ng trabaho. Kasi nga, nakita ng employer, mid-level. So, in-expect talaga ng employer na mataas talaga yung sweldo mo kasi nga mid-level ka na. Kaya yun din iniisip ko dun sa broker ko. Kasi nga, hindi mo naman alam kung forever yung alaga mo, diba? Eh kung mawala na yung alaga mo, siyempre hindi naman lahat ang amo kaya magpasweldong ganun. Kaya lang nila yung minimum lang. Kaya mahirap talaga. Mahirap mag-desisyon na yun, di ba? Kaya ako minsan isip-isip ko, pag natapos na yung anak ko, uwi na ako. Ganun din iniisip ko, extend lang. Pwede ka naman mag-extend din naman sa kasi patulong ka sa broker. Kaya marami din dito walang mga broker. Kasi mabilis kasi pag apply ka na, direct kasi diretso na. Wala nang ako yung gusto ko pa rin may broker kahit may bayad. Kasi kung mahirapan ako, at least meron akong mapupuntahan, matitirahan kung wala akong trabaho. Doon ako sa agency, ganun. Kasi kung wala kang broker guys, mag-boarding house ka. Siyempre magbabayad ka ng boarding house, pagkain. Sa agency din naman, meron din naman bayad, pero hindi ka naman obliga na wala kang sweldo, wala ka pang trabaho, magbabayad ka na. Hindi pa. Minsan pero itong agency ko, pag wala akong trabaho, hindi ako magbabayad, wala pa akong sahod. Halimbawa, pag 3 days lang ako nakatira, hindi na ako magbayad. Minsan naka 2 weeks ako, 1 week lang mabayaran ko. Ganun ba? Ganyan. Hindi naman sila nag-obliga na, ilista talaga yung babayaran mo. Hindi naman yung broker ko. Pero mas gusto niya na, doon ka, kung mayroon kang matulugan sa mga kaibigan mo, doon ka, para hindi ka magbabayad dito. Ganun din siya. Kasi sa office na, hindi naman sa kanila yun, sa office nila. Kaya, ganun. Okay guys. Bye.